Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkaloob mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paano sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili, upang may talaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin, dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa atin, upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ay ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa, at sa gayon makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sinainiibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa, upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako naman sumakanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maranatha. Hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang hapon, Padre. Batiin mo naman yung katabi mo, sabihin mo, good afternoon, brother. Good afternoon, sister. Ayan. And happy Independence Day. Ayan. Alam niyo po, meron pong 4 na nanay na tuwang-tuwa sa kanilang mga anak. No? At sabi ng isa, alam mo ba, Mare, na yung anak ko, kapag siya'y dumadaan, siya ay sinisigawan at pinapalakpakan. At ang sabi sa kanya, most reverend. Talaga? Oo. Isa palang pari. Sabi, yung anak ko rin, mas ano pa dyan? Oo, talaga? Sabi ng isang nanay. Kasi yung anak ko, pag siya dumadaan, sumisigaw din yung mga tao, sabi na, Your Excellency. Wow. So, sabi naman ng nanay, naku,
mas tuwang-tuwa ako sa aking anak. Sabi, oh, bakit naman, Mari? Kasi yung aking anak, sumisigaw din sila kapag siya'y dumadaan. Ano naman sinisigaw? Your Eminence. Wow, talaga, ha? Sabi nung pang-apat, yung anak ko mas higit sa inyong lahat. Pagamat, nakakatuwa din yung mga anak niya. Pero yung anak ko, sa tingin ko yung mas okay. Ano naman, sinisigaw nila pag dumadaan yung anak mo? Your Holiness. Mas mataas. Biglang may humabol na nanay. No? Mas natutuwa ako sa anak ko. Ano naman ang sa kanya nga, reverend na, sa kanya eminence. Ano ba yung anak mo? Naku, yung anak ko, pag dumadaan mo na sobrang pangit, sabi nila, oh my God! Sino pa bang tataas doon? Oh my God! Para sabihin ko sa inyo, no? Ang ating ipinagdiriwang ngayon ay ang kapistahan ng Panginoong Jesucristo. At nabanggit ko na sa inyo sa pamamagitan ng kwento ang mga iba't ibang sabi nga, aspeto ng pagiging pari sa ating simbahan. Of course, ang pinakamataas sa lahat ay ang Santo Papa, si Pope. And then, susunod sa kanya, ang Cardinal, which is only a title. Pero mas malapit sa Santo Papa. And then, pagkatapos ng Cardinal, ang mga Obispo. At sila yung mga nasa kanila yung tinatawag na kapuluan ng pagiging pari. At of course, sa ilalim ng mga obispo, kaming mga pari. At alam niyo ba na kayo rin, no, ay mga pari. No? Kasi nga, no, sa sobrang laki at umaapaw na grasya ng pagkapari ni Kristo, ito'y kanyang ipinahagi sa ating lahat. No? Mula sa Santo Papa hanggang sa aming mga kaparian at sa inyo. Kaya nga ang sabi ng Second Vatican Council, yung tinatawag na common priesthood. No? Tinatawag na common priesthood. Kung mayroong mga ministerial priesthood kami, meron din tinatawag na common priesthood. Saan po natin natatanggap yun? Natanggap po natin nung tayo ay binyagan. Tayong lahat ay nakikihati sa pagkapari ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, ginagamit ba natin ito? Siguro ang mahalagang tanong ay, paano ba, Father, magagampanan namin ang aming pagkapari? Ayan. Alam niyo po, ang isa sa pinakamagandang aspeto ng pagiging pari ay pagiging taga-pamagitan. Ayan. Or, sa English, mediator. No? Yung mga pari ang nag-mediate. Kaya nga, sa banal na misa, no? Ang pari ang siyang ugnayan ng Diyos sa ating lahat. No? Kumakatawan, no? Sa pagkapari ni Kristo. Kaya nga tinatawag ang pari. Anong term? Ang tawag sa pari? Alter Christus. Alter Christus. Kasi siya namamagitan. Ganun din. Kayo bilang mga Kristiyano, tayong lahat, no, ay dapat mamagitan. At paano tayo namamagitan bilang pari sa ating Panginoon at sa ating simbahan? Sa pamamagitan ng sakramento ng banal na misa at ng pagdarasal, pananalangin. No? Kaya nga alam nyo, ipasok na natin dito yung ating ipinagdiriwang na araw ng kalayaan.
Siguro yung iba nagtatanong, malaya ba ang Pilipinas? Totoo ba na nakamit natin ang kapayapaan? Of course. Kung tayo ay ginagampanan natin ang ating pagiging pari bilang Kristiyano. Oo, kasi mayroong nagdarasal para sa ating bansa. Ikaw ba, brother, ikaw ba, sister, pinagdarasal mo ba ang iyong bansa, ang iyong ang mga nanunungkulan sa atin? Alam niyo, ang isang pinakamagandang dinagdag sa misa ni St. Pope Paul VI ay ang panalangin ng bayan, no? O yung prayer of the faithful. Dati wala yun. Bakit dinagdag sa misa yung tinatawag na panalangin ng bayan o prayer of the faithful? Para lang sa ganoon, tayong mga Kristiyano, maipakita natin, maipahayag natin ang ating tinatawag na common priesthood, ang ating pagiging pari. No? Kaya nga, no? Nanay ka man, tatay ka man, anak ka man, lolo ka man, maging sino ka man, no? Ikaw ay mayroong misyon. Ikaw ay ang may ministeryo ng pagiging pari. No? Kaya nga huwag niyo sabihin, ako lang ang pari kung tutusin dito. Kundi, kasama rin kayo. No? Kung kayo'y tumanggap ng Espiritu Santo, nabinyagan, nandiyan ang inyong pagkapari. Kailangan lang gawin ninyo ang inyong pagkapari. Mamagitan kayo sa inyong pamilya, sa inyong mga paaralan, sa inyong pinagtatrabahuhan, no? Sa pamamagitan ng pagdarasal at pagiging instrumento ng Panginoon. Hindi magiging dahilan ng pagkakaaway-away, pagkakaguluhan, no? Hindi. Kundi mamagitan para magkaroon ng kapayapaan sa pamilya, sa ating komunidad, sa parokya. No? Yan po. Kaya nga sana, alam niyo po, kung lahat tayo ginagampanan natin ang ating tungkulin bilang pari, siguro walang gyera, siguro walang labanan, siguro walang awayan na naman nangyayari sa ating bansa kasi mayroong namamagitan. No? At sana, no, sa ating pagpapatuloy nitong banal na misa, no, hingin natin sa Panginoon at sino ba yan? Si St. Pio, no? At sa ating mahal na Birheng Maria, Mary the Queen, no? Yung grasya na araw-araw gampanan natin ang ating tungkulin bilang mga pari ni Kristo.